Sa tulong mo po. Salamat na salamat Sa po. tagal ng panahon na wala kayong sariling bahay. Opo, ngayon lang Si po. Erica, ang dami niyang pinagdaanan, nagkasambahay siya, at marami siyang tinarabaho, nagtulong siya sa bundok. Tapos, nakita siya namin, pero nung nakita namin, hindi lang doon nagtatapos sa kanyang paghihirap, madaming nag-judge sa kanya, maraming nambash sa kanya. Kaya, ngayon, deserve naman ni Erica yung ganitong tulong. So yun na guys, no? Good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and tayo nagbabalik para mabigyan naman po ng reaction regarding nga po dun sa post ni Erica po, na marami siyang ipinaparatang sa kalingap na kung ano-ano, kasama na dyan yung pangungupit or paggamit sa pera ng ng sponsors po, and may mga nakita daw siya na kung ano-ano, kaya daw siya umalis sa kalingap. And ito guys, at babalikan po natin yung isang video na kung saan ay ito yung pinaka-ending po, at dito ay nagsalita si Kalingap Rab at kinuwento niya kung ano yung buong katotohanan. Ito ay kuha more than 2 years ago. Hindi naman umabot ng 3 years, almost 3 years ago po siguro, bago mag-umpisa po yung para EDSI po yata yun. So, yun. So, sama po rin niyo ako guys para malaman po natin, no? And big love shout out syempre sa aking mga masugid na mga taga-suporta, mga subscribers, mga silent viewers. Naku, maraming salamat po sa inyo at palagi pa rin po kayong nandyan at nakasubaybay sa ating munting channel. So, God bless po sa lahat. And samahan po rin niyo ako. Let's go. Salamat. Nakakapag-vlog naman tayo. Pero yun nga, dahil sa schedule din ni Erica sa kanyang school, kaya siya yung inaano natin, siya yung sa kanya tayo nag-a-adjust kung kailan siya pwede. So yun guys, ang ibig sabihin ni Kalingap Rab dito guys ay siya yung nag-a-adjust kung kailan may free na time si Erica po na makapag-vlog. Kumbaga, wala po nangyayaring pilitan na sasabihin na mag-vlog tayo ngayon. Hindi pwedeng gano'n. Kumbaga, hindi ginagawa ni Kalingap Rab yun, guys. At hindi lang kay Erica, kundi sa lahat po ng mga beneficiaries niya na nag-aaral, ay gano'n po yung nangyayari. Kaya, minsan, hindi mapapanood ng medyo matagal yung isang binavlog. Gawa nga po ng hectic ang schedule po nila. So, yun po yung katotohanan, guys. So, wala nangyaring pilitan po dito. And unang-una, ipinagpapaalam po sa mga, sabihin na nating parents nila po, kundi man guardian ng beneficiary, kada bago sila magbablog. So yun po guys, ang totoo. Kahapon, ma-vlog sana kami. Nag-chat ako kay kina Edu, Erica, na ma-vlog kami kahapon sana. Pero nag-reply sa akin si Erica na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. So ayun, di ko alam kung ano yung sasabihin sa akin. Wala akong idea kung ano sasabihin, pero ang nararamdaman ko lang, meron akong nararamdaman about dun sa schedule nga ni Erica kasi yun, mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanyang pag-aaral. So, nung pagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. Nagkausap po kami nila lola ni Erica. Pero wala si Erica doon kasi siya ay nasa, mayroon silang group. Actually guys, marami po nagsabi at that time na ayaw na niyang humarap or nagtatago na siya sa Kalingap nga po, Dahil yun nga, at parang nawakwak na daw siya kanyang big sponsor. Kaya hindi na siya pinaharap muli sa Kalingap. At na po siya guys, kumbaga direct na po siya sa sponsor. Kumbaga, walang hindi na siya humarap para magpaalam. Pero at least guys, pinaharap niya yung kanyang lolo't lola para magsabi po na hindi na po siya magpapablog. And inirespeto naman po yan guys. So para malaman po natin yung totoong kwento, tuloy po natin. Group project. So, ayun po, kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo. Pero nag-request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpa-vlog. Ayan.
sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nila magpa-vlog sa atin. At sa kadahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica, through chat lang po kasi di naman po kami nagkita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpa-vlog. Then, sabi niya, opo kuya, kasi nga yun na rin daw na pagdesisyonan nila, especially nila Lolo. Kaya ayun, sinunod natin. Siyempre tayo naman, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung magpa-vlog sila o hindi. So yun, as always, gano'n naman po yung ginagawa ni Kalinga Prab po, ano. So sa mga nagsasabi na pinipilit po nila na i-vlog yung mga beneficiaries, hindi po totoo yun. Actually, documented yan kahit sa, lalong-lalo na sa mga bago pa lang na mga binablog po niya na beneficiaries, talagang from time to time ay talagang pinagpapaalam po sila. Ayaw na po nilang magpa-vlog, wala po tayong magagawa. Ako naman po, syempre ayoko nang namimilit. Kaya nga bago ako mag-vlog, napaalam muna ako. There you go. At yun na nga, sinabi na ni Kalinga Prab na bago mag-vlog ay nagpapaalam muna. Kung pwede kami mag-vlog. Napaalam po ako, especially sa mga baguhan yan. Napaalam ako kung pwede mag-vlog, Exactly. pwede ma-upload sa YouTube bago ako mag-video. So yun, kompleto pala yung pagpapaalam niya guys eh. At tinatanong din kung pwedeng i-upload sa video dahil yun na nga po ang source of income ni Kalinga Prab po, na para yung makikitain naman sa YouTube, ayun naman din po ang kanyang itinutulong. And syempre, hindi naman kaagad malaki yung channel po ni Kalinga Prab. Kaya nung umpisa, ay kung magkano lang yung kinikita niya, ay kumukuha din siya ng porsyento ron sa mga na pinantutulong po niya, Kumbaga, unti-unting lumaki yung kanyang channel. So, habang lumalaki yung kanyang channel, lumalaki yung kanyang revenue, lumalaki din po yung kanyang naibibigay o naitutulong sa mga beneficiaries. No? Ganun po yun. Kumbaga, madali pong intindihin. number one na di ko yan pwede makalimutan na dapat magpaalam muna. And ako, nirerespeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, edi okay. Ayun. So, nabigla po kaming lahat. Lalong-lalo na ako nabigla. Lahat kami nabigla na akala ko lang sa schedule lang. Akala ko sa magkakaroon na ng konting adjustment sa pag-vlog namin. Akala ko lang pag-uusapan. Or may request sila na about sa vlogging, baka meron silang papakiusap sa akin. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ayun. Nagulat ako. And then, so it's true, talagang nakakagulat nga naman yun guys kasi kasagsagan po yun. Kasagsagan po ng, kumbaga talagang nagba-viral yung Edrica po at that time na biglang pinaputol ni Erica. So nakakagulat kasi parang wala man lang pahiwatig tapos bigla na lang. Kanya nga lang guys, may room pa lang nalalaman si Kalingap Edu na bago mangyari itong pagsasabi ni Lolo at Lola ay may nararamdaman na raw si Kalingap Edu mga isang buwan bago sila nagpaalam ay parang si Erica po parang tinatamad na magpa-vlog or gusto na niyang ipahinto kaya lang hindi sinabi yon ni Kalingap Edu kay Kalingap Prab kasi respeto nga guys mas gusto ni Kalingap Edu na mismong sina Erica ang magpaalam kay Kalingap Edu kasi ayaw niyang pangunahan kasi hindi naman siya sure kung tama ba yung napapansin niya, di po ba? Mahirap pangunahan, lalong-lalo na yung pamilya ni Erica po, baka siya ay magkamali. So, ganun po, guys, ang pangyayari dito. ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila Lolo, Lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Actually, kung ganyan yung reason, talagang kahit siguro masakit sa kalooban mo na itigil yung pagbablog sa isang beneficiary, pero wala kang magagawa kasi yan naman po yung purpose kasi na number one kung bakit sila binablog kasi tinatanong sila kung ano gusto nilang pangarap
unang-una, madalas, or karamihan sa kanila, na mga nai-interview, ay gusto nilang makapag-aral. Dahil ito nga po si Erica ay dati na nga po siyang naging kasambahay. Kung di ako nagkakamali, dito sa Metro Manila yon. And may mga videos na lumabas pa dati na hindi naman galing kay Kalinga Prab po, na umabot na rin sila sa point na nagtitinda ng gulay sa tabi ng kalsada po, Meron silang parang kariton. Somewhere in Metro Manila pa rin yan, guys. Galing naman yun sa video nung, actually, bago kasi may vlog ni Kalinga Prab, meron na palang nagbablog sa kanya dati na iba po, na hindi naman naikwento yun ni Erica. At yun, ang kwento, guys. O yun pala, ang dahilan kaya pala nung mga nakarang linggo ay ang hirap naming magkaroon ng schedule kay Erica. So, ibig sabihin, halos ayaw na rin niya na palang magpa-vlog and yun nga, napaka-busy na niya sa school. So, ayun, respetuhin po natin si Erica, huwag mo natin i-bash. Kung yun po yung desisyon niya, syempre, respetuhin natin yun. Alam. And yan pa yung isa, guys, yung sinasabi po nila na bago bitawan ang isang beneficiary ay inaano po, kumbaga sinisiraan yung, ano ba sinabi ni sinisiraan yung dangal, parang ganun po yata. Kung di ako nagkakamali, guys, merong nagsabi nun doon sa Tulfo. Di ba, guys, ayan, at kitang-kita nyo naman kung anong sinasabi ni Kalinga Prab dito, respetuhin siya, wag i-bash kasi naiintindihan, hindi po ba? And of course, madaling intindihin po yon kapag ka nagpaalam na maayos, di po ba? Kung meron siyang talagang dahilan kung bakit ayaw na niya magpa-vlog. So ayun, marami pa kami napag-usapan pero di ko na po sasabihin lahat ng mga detalyado. Yun na lang pong mga importante niyong malaman kasi dapat ko rin sabihin talaga kasi alam ko naman may mga naghihintay kasi pag di ko sinabi, di ko in-announce dito sa ating YouTube channel. Baka kung anong isipin at baka maghintay pa sila. Pero at least ngayon, actually, totoo yun, na ang dami pong naghihintay na muling mai-ere ang Edrica at that time. Nag-request pa nga po yung mga supporters dati or mga fans ng Edrica na kung po pwede, instead na isang beses sa linggo yung na ma-vlog sila, ay maraming nag-request po na sana magawa ni Kalinga Prab na gawing 2 beses sa loob ng isang linggo silang ma-vlog. Kanya nga lang, yun na yung time na parang nagpaparamdam na rin si Erica po na ayaw na niya magpa-vlog kasi huling-huli na rin naman na nalaman na siya ay nawakwak. Pero at this point, parang hindi pa. So, paniwala rin si Kalinga Prab dito, kasi napakaganda rin naman ng kanyang ginamit na dahilan, yung kanyang pag-aaral. Gusto niya mag-focus. Well, pabor tayo lahat naman po dyan. Di tayo ko kontra, di ba? Kapag ganyan na yung gagamitin na dahilan. So, yun. alam na nila na wala na po. Di nyo na po mapapanood si Erica or ang tambalang Edrica sa ating channel. So, alam ko, So sad. malungkot, maraming malulungkot, isa na ako, isa na kaming team. Actually, lahat kami parang bumagsak yung aming parang sobrang tamlay talaga nung araw na yun kasi ayun, masaya kasi po talaga yung pag nag-shoot kami ng Edrica, napakasaya. And syempre, may exposure sa mga team ko, ang KRT Boys, yan, lahat. So, masaya. Nag-enjoy kaming lahat. And guys, sa mga hindi nakakaalam, meron sa aking ibinulong yung isang big sponsor ni Kalinga Pedro tungkol po sa Edrica. Kumbaga ay directly nasabi niya sa akin, nakwento niya sa akin na in love daw si Papa Eds kay Erica po. At parang iniyakan pa yata. Nako. Anyway, kahit ibulong ko to, tapos na. Matagal nang tapos. Tinago ko po yun. Hindi ko po kaniwento before. So yun. And yun nga, dahil sa isang iglap lang, biglang wala na. Kaya medyo mabigat sa aming pakiramdam. Para kaming na heartbroken.
Ayan. Totoo naman. Pero okay lang naman po. Kasi at least ang nagustuhan ko naman dito, kinausap tayo ng maaga. Hindi na Yun yung yun lang yung pinaka the best dito po Kasi hindi na nila pinatagal, hindi na gumawa ng kung ano-anong dahilan pa. Ah, unlike lately, meron po ayoko na nga banggitin yan. Huwag na nating idamay yun, no? Pero napakaganda rin po ng ginawa ni Edica, pabor na pabor tayo doon, no? Na hindi na niya pinatagal. Kumbaga, dahil ayaw na niya at siguro pinangakuan na siya ng kanyang big sponsor na siya na ang bahala sa kanya, ay yun, tumamlay na siya sa Kalingap, no? At yun naman yung yun naman yung maganda doon. Nagpaalam siya or nagsabi siya na kausapin ng lolo't lola niya si Kalingap Rob na ipatigil na yung pagbablog. So, good yun. Good yung ganun, no? Pag ayaw na, magsabi lang. Huwag nang gumawa ng kung ano-ano pang issues. pa yung pinatagal pa. Talagang kinausap na tayo nila lola, lolo na yung tunay nilang nararamdaman, And dapat nating respetuhin yun. Kung ano man yung kanilang gusto. So, masakit man, pero kailangan nating tanggapin and kailangan mag-move on. Mag-move forward tayo sa mission natin. Ayan. So, wala akong sama ng loob. Wala din silang sama ng loob sa atin. Good. And yun, tinanong ko rin about dun sa... So ito guys, no? So ito, kaya ako binalikan ito kasi isa rin ito sa gusto kong, sa mga hindi nakakaalam po, dahil nga po sa pinaparatang ni Erica, yung tungkol sa pera, merong usaping pera dito, kaya ako binalikan po, at merong sponsor na binabanggit. So ito, pakinggan po natin. About dun sa pabahay, tinanong ko sila. So, tay, paano po yung pabahay? So, yun po, ang sagot po nila ay ilaan na lang daw dun sa mga taong mas nangangailangan pa. Yun po yung sagot nila sa akin. Yun namang sponsor ni Sir Jun A, ang sabi ko nga sa kanila, yun pong sponsor ni Sir Jun A, bibigay na lang po namin sa inyo. Kayo na pong bahala. Ito kasi guys, at this point kasi, nakapagbigay ng yung sponsor. Yun nga, binabanggit na si Jun A. Kung hindi ako nagkakamali guys, nasa kalahating milyon po yata kasi parang nagkaroon ng kaunting kantsawan dati. Parang, kung di ako nagkakamali, ay tinanong ni Sir Jun A, si Kalingap Rob, kung magkano yung budget niya sa babahay, no? So, that was 2 years ago, mahigit almost 3 years ago po, So, ang alam ko, ang budget dati ni Kalingap Rob is nasa 400 to 600,000 po, kada pabahay po niya. At ang sabi ay tatapatan daw ni Sir Jun A kung magkano yung ilalabas ni Kalingap Rob. Kaya, ayun. So, napagkasunduan siguro 500,000. And then, so yun, nagbigay na rin ng 500,000 itong si Sir Jun A. Pero ito na, ang nangyari. Kumbaga, ito. Wala. Pero sabi po niya sa akin ay, tanungin niyo muna po si Sir Jun A kung papayag. Yun po ang sagot niya sa akin. Kaya, Sir Jun A, kung nanonood po kayo, sana po mag-chat po kayo sa akin or mag-reply kung ano po yung plano dun sa 500,000 na donate nyo po para kina Erica. Kasi yun po yung sabi sa akin nila Lolo na tanungin ko muna daw si Sir Jun A kung papayag. Ano masasabi? So yun po, napaka kumbaga, walang interest na angkinin ni Kalingap Rob po yung pera, Although, dinonate na sa Kalingap para kay Erica. Ibig sabihin, pag dinonate kasi guys, kung tutusin, wala nang bawian yan dahil na-donate na nga po. Pero si Kalingap Rob pa yung unang nag-reach out dun sa nagbigay kung anong gagawin dun sa pera. At hindi na po kasama dito sa vlog na ito na napagkasunduan nila na ibalik ni Kalingap Rob yung pera kay Sir Jun A. At yun na, naibalik naman po na maayos guys. So,
Ang nangyari, after that, ay pinabahayan ni Sir Jun A. Siya na yung nagpabahay kay Erica. Kumbaga, sinolo na po niya. So, direct contact na po yung sponsor sa yung beneficiary dahil wala na rin sa Kalingap. At before nawala sa Kalingap, ay meron na nangyayaring diretsahan. Kaya nga ang tawag ay nawakwak. So ano, alam niyo na po ang ibig sabihin nun. And ito guys, at dudugtungan po natin ng isang maigsing video na kung saan ay may involved na naman po ng pera dito po. At para makita natin kung paano hinahandle ni Kalinga Prab po yung pera na nanggagaling po sa sponsor para naman ipakita natin sa iba na hindi pwedeng mangupit. Ano naman niya, kumikita naman po siya ng maayos. Di po ba? So ito. Yung Erica, ba't naging luha ka? Ako napaya kanina, napalhuan niya ako dahil sa katuwaan ko. Sa sobrang tuwa po. ba? Sobrang saya po. Ito kasi guys, yung punto na ito ay nag-donate ulit. Yun, ito, mas nauna to eh. Itong video na ito kaysa doon sa pagpapaalam. So ito ay ganun pa rin. Almost pang episode 17 po yata ito, hindi ako nagkakamali. Balikan lang natin kasi ito yung time na nagbigay ng pera si Sir John A. na pambili ng lupa na pagtatayuan po ng bahay ni na Erica, supposedly, no? Kasi yung kay Kalinga Prab, yung talagang budget niya na 400,000 to 600,000 ay bahay lang, no? Ngayon, kung walang lupa at walang lupa yung beneficiary at si Kalinga Prab pa rin ang mag-shoulder sa lupa, ay talagang iba-budget niya yun. Kumbaga, hindi na ganun kaganda yung magiging bahay. Kumbaga, may mix na concrete plus light material na po yun. So, ito, pakinggan po natin. Kuha tayo ng ganitong kwartirang ganitong kapag laging ganito. Ay makakabili kami ng lote. Sa tulong mo po. Salamat at salamat Sa po. tagal ng panahon na wala kayong sariling bahay. Opo, ngayon lang Si po. Erica, ang dami niyang pinagdaanan, nagkasambahay siya. At marami siyang tinarabaho, nagtulong siya sa bundok. Tapos, nakita siya namin. Pero nung nakita namin, hindi lang doon nagtatapos sa kanyang paghihirap. Madaming nag-judge sa kanya, maraming nambash sa kanya. Kaya, ngayon, deserve naman ni Erica yung ganitong tulong. Ngayon, Tay, pwede po bang tawagin natin? Saan pupunta tayo doon o ano? Pupunta tayo doon. Punta tayo doon para makita natin yung lupa. In-offer niyo po sa amin, Magkano po? Ang usap po namin ito ay 75. Ngayon, nagpapalagdag nga ng 5 para 80? Papalagdag pa? sabi ko nga, Pero pwedeng sa sunod na lang yung dagdag? Sa sunod na punta namin? Kasi 75 lang yung dala po namin ay. pwede man yun. Okay naman? Oo. Walang bahala naman kayo usap Sabi na. ng kapatid ko eh. Oh, sige. Ay sabi ko, ay gano'n na yung usapan ay hindi niya. Kung ayaw na niya, ayaw ko rin. Sabi niya. Ay sabi ko, huwag lang gano'n. Bibilihin yun. Kaya yung ni Kaligap. Hindi, kaya nung sponsor namin. Sir Jun A, thank you. Kasi ako talaga. Oo. So ito guys, maririnig natin mismo galing kay Kalinga Prab po yung nakwento ko kanina po. So pakinggan po natin. Sa pabahay, ako na kasi yung gagastos eh. So sa lupa, Oo. kailangan ko pang pag-ipunan. Kasi yung budget ko, nakalaan lang talaga sa pabahay. Kaya yung mga, minsan walang lupa, nade-delay yung nila, pabahay. Or napapabahay namin, pero ano lang siya, half body, light materials lang. Kaya pag may lupa, talagang maganda yung magiging pabahay namin. Ano siya? So yun guys, ito kasing video na ito ay hindi pa nangyayari yung nagbigay ng 500k si Sir Jun A para tatapatan din ni Kalinga Prab ng parehong amount para lalong gumanda. Supposedly talaga guys, ay yung kay Erica ang pinakauna sanang pinakamalaking pabahay ng Kalingap, no? Siyempre sa tulong nga po ng sponsor. Kaya lang hindi po yon natuloy. Kumbaga, dahil alam na kung ano yung nangyari po. So, tuloy po natin to. Konkreto lahat. Nakikita nyo naman po yung mga pabahay namin. Lahat yun. Lahat yung Napanood magaling niyo po? lang sa trabaho, nanonood lagi kami sa bahay. 54, 55, 66, 74, 75. Ayan. Tay! Paano yung pala nito? Papel.
Ay, andun sa kapatid ko. Mapagawa ng kasulatan na lang sa barangay. Kaya mapirma. Magawa pa. Oo. Pero kapitan, pagawa. Eh di, wag mo na muna itong ibigay. Doon na lang, sa pagpirmahan na lang. Pero to, bibigay ko na sa kanila. Sige. Oh, Taya, Oo. para ano. Oh. Saka ibigay mo sa kanya. Natan mo yan, Taya. Ngayon, sige. Mula yan kay Sir Jun A. So yun guys, no? Talagang inaabot niya yung pera. So paano po niya makukupitan? And ang ginagawa po kasi normally ng kalingap, kapag ka may mga nagbibigay po nagpupusan loob na nagbibigay, ay sinasama nila yan sa vlog, no? Sabihin na natin 99%, siguro yung iba hindi na pasama sa vlog kasi hindi umabot sa pagbablog, sa time ng pagbablog. So, ganun po. At sa ngayon, ito po ay mga mahigit 2 taon na, no? Pero sa ngayon, sa panahon ngayon guys, alam nyo naman kung paano na yung mga pabahay na ginagawa ni Kalinga Prab, no? Kasi hodang may sponsor o wala. Ngayon ay ang lalaki na. Ang gaganda na rin po ng mga pabahay niya. Kahit sarili na lang niya. And ang madalas lang naman magbibigay si ang co-os yan. Sina Sir July, yung grupo po nila. No? Kasi hindi naman ganun karami yung nag-i-sponsor mismo kay Kalinga Prab. So ito. And yun na nga. So okay na. Di ba guys? Kung baga ay talaga nakita naman natin kung paano i-manage ni Kalinga Prab yung pera na nanggagaling sa sponsor. So, ito pakinggan po natin. Dapat, kahit wala kami, pag-usapan nyo na sa barangay, magpirmahan na kayo. Kahit nga ngayon. Uwiin. So, yun na. At dahil dito nga guys, pinost ni Kikay Vlogs, ay nagkaroon na naman po ng medyo gusot. Kasi, ayan, kung ano-ano yung mga pinaparatang. At inano pa niya. Isa sa pinakamalupit dito guys ay kinumpara niya ang Kalingap sa Epstein files sa US po, na kung saan, i-research nyo na lang kung mahanap nyo po yung mga video na yun, parang underworld. Nakakadiri po yun guys. May mga kumakain ng kumakain ng tao. Ngayon, ganoon po niya kinumpare ang Team Kalingap, kaya sobrang masakit din 'yon, 'di ba guys? Kumbaga masyado niyang binastos ang Kalingap. So yan guys, so pakinggan natin si Kalingap. No? Di ko po yan babawiin sa kanila. Di po namin yan babawiin. About naman sa post ni Erica, kung ako sa'yo Erica, huwag ka nang makisawsaw dito. Kasi alam din naman ng lahat kung bakit ka umalis. Dahil isa ka rin sa mga nawakwak. May isang malaking big, malaki na big pa. May isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo. No? Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Nawakwak ka. Yun lang yun, ganun lang kadali. May malaking sponsor sa'yo na pinaalis ka sa Kalingap kasi mayaman yung sponsor na yun. Huwag ka nang makisali dito. Yun lang masasabi ko. So yun guys, that's the reason kung bakit binalikan ko po yung kikwento ni Kalinga Prab. That was 2 years ago, yung video na yon, kung papaano nagpaalam si Erica. So wala pong problema, di po ba? Kumbaga maayos yung, pero ano na po yun, nag-start na po yung wakwakan bago natapos ang Erica. So yun lang po guys, and marami pang mahaba yung kwento tungkol dyan, pero wag na natin tatalakayin yung iba kasi ito lang, dahil ito yung nakanti po guys. No? So alam na natin, alam nyo na rin po guys sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung kwento sa likod ng pagbablog kay Erica po. Yun na. So guys, thank you po muli sa pagsama ninyo sa akin dito sa vlog na ito, and
If ever nagustuhan po nyo, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang like button. And of course, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ay kung maaari, ay pindutin na po yung subscribe button para palagi po tayong updated kada meron po tayong bagong upload. So hanggang dito na lang and God bless po sa lahat. Ingat po tayo. So, bye-bye po muna. Bye.